Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Marvin J. Urmenita, dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Caloocan, Malabon, Nabotas Chapter. Ako po ay naatasan ng National Headquarters ng Integrated Bar of the Philippines, National Center for Legal Aid, upang magsalita tungkol po sa aking nalalaman sa mga karapatan at obligasyon ng mga mag-asawa sa ilalim po ng batas ng Pilipinas. Isa po sa pinakamalaking sakripisyo ng ating pong mga overseas Filipino workers ay ang kanilang pagkakawalay sa kanila pong mga mahal sa buhay, lalo na po sa kanilang asawa, sa kanila pong mga anak, at sa kanila pong ibang mahal sa buhay. Ang mga sumusunod po na probisyon ng batas na aking ipaliliwanag sa inyo ay nakalagay po o nakasulat karamihan sa Family Code of the Philippines. Ang mga ito po ay itinalaga ng batas upang magampanan ang mga pangangailangan at obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa at upang gabayan po ang ating husgado at ang mga mag-asawa kung ano po ang kanilang dapat gawin ayon po sa kanilang karapatan batay po sa ating batas. Magsimula na po tayo. Ayon po sa Article 68 ng Family Code of the Philippines, ang isinasaad ay ganito: The husband and the wife are obliged to live together, observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. Ito po ang pinakabasikong obligasyon ng mga mag-asawa sa isa't isa. Sinasabi po sa artikulong ito ng batas na ang mag-asawa daw po ay kinakailangan manirahan na magkasama. Ito po ang tinatawag sa batas na obligation or right to consortium. Inaatasan din po sa ilalim ng artikulong ito ng batas na ang mag-asawa ay kinakailangan mahalin ang bawat isa, respetuhin ang bawat isa, manatiling tapat sa bawat isa, magbigay ng tulong sa isa't isa, at mag-provide o magbigay ng kinakailangang suporta sa bawat isa. Ang suporta pong pinag-uusapan dito ay hindi lamang po material o pinansyal. Ito po ay sumasakop din po sa mga emosyonal, spiritual, at moral na suporta sa bawat isa. Ang sabi po dito, kinakailangan daw po na irespeto ng bawat isa ang kanilang mga asawa. Ang ibig pong sabihin nito, hindi po maaari na ang isa pong asawa ay bastusin, hiyain, o ilagay po sa mga sitwasyong alanganin kung saan po ang asawa ay mapapahiya o malalagay sa hindi po magandang sitwasyon sa harap po ng ibang tao at sa harap po ng mga anak o kamag-anak ng mag-asawa. Ang sumusunod pong artikulo ay Article 69. Ang nakalagay po doon, ang sabi ng batas ay ganito: The husband and wife shall fix the family domicile. In case of disagreement, the court shall decide. The court may exempt one spouse from living with the other if the latter should live abroad or there are other valid and compelling reasons for the exemption. However, such an exemption shall not apply if the same is not compatible with the solidarity of the family.
Ang sinasabi lang po dito basically ay ang pagpili po ng magiging tahanan ng mag-asawa ay dapat po batay sa desisyon ng lalaki at babaeng mag-asawa at hindi lamang po sa iisa. Saka-sakali pong magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa kung saan po sila magtatayo ng kanilang tahanan, maaari pong dumulog ang mag-asawa sa husgado, ipaliwanag sa harap po ng huwes o ng judge kung bakit po sila nagtatalo, kung saan po sila magtatayo ng kanilang tahanan. Pagkatapos pong pag-usapan ang mga bagay nito sa harap ng huwes at maipaliwanag po sa harap ng husgado ang mga paliwanag ng bawat isa kung bakit nila tinututulan o inaayunan ang isang lugar kung saan sila magtatayo ng tahanan, ang huwes po o yung husgadong dumidinig sa magkaiba o magkalabang pananaw ng mag-asawa ay magdidesisyon kung sino po sa kanilang dalawa ang papanigan niya o kung meron po siyang sasabihin o idideklarang ibang bagay na ayon po sa ikabubuti ng kapakanan ng mag-asawa. Ang sabi rin po dito, ang husgado daw po ay mayroong karapatan na pagbigyan ang isa sa dalawang mag-asawa na huwag makisama sa kanyang asawa. Yun ho ay kung sakasakaling ang isa sa mag-asawa ay naninirahan sa ibang bayan o sa labas po ng Pilipinas, o kaya naman po ay may iba pa hong dahilan na maaari hong ituring na katanggap-tanggap upang bigyan ang isa sa mag-asawa na hindi ho sila magsama sa isang tahanan. Katulad po ng pagkakaroon ng sakit kung saan po ang isa sa mag-asawa ay hindi po maaaring manirahan sa iisang tirahan kasama ang kanyang asawa, o kaya naman po ay yung isa sa mag-asawa ay nahatulang makulong. Maliwanag po naman doon na hindi ho talaga pwedeng magsama sa isang lugar ang mag-asawa sapagkat hindi po pwede na yun pong asawang hindi nahatulan ay pumilit o sabihin na siya po ay sasama dun sa kanyang asawang nakulong sa loob po ng piitan, hindi po yun pinapayagan. Sabalit, meron pa rin hong kinakailangang tupdin o sundan ang mag-asawa sa pagpili ng kanilang magiging tahanan. Sabi po dito, kinakailangan daw po yung pagpayag ng husgado ang isa sa mag-asawa ay hindi makikisama sa kanyang esposo o asawa ay pagbibigyan lamang kung yung exemption daw po na yun ay hindi po papayagan kung ang exemption po na yun ay makasisira sa pagiging matatag ng pamilya. If the exemption is not compatible with the solidarity of the family. Katulad po ng mga karaniwang kwento kung saan yun pong isa sa mag-asawa ay nananatiling nasa ilalim ng impluensya ng kanyang magulang. At idadahilan po niya ay kaya po siya hindi nakikisama sa kanyang asawa ay dahil ayaw po ng kanyang nanay o tatay. Hindi ho yun pinapayagan ayon sa batas. At hindi po papayag, hindi ho bibigyan ng approval ng husgado na yun pong asawa na nananatili sa impluensya ng kanyang magulang ay humiwalay ng tahanan doon po sa kanyang asawa. Ayon po sa Article 17 ng Family Code, the spouses are jointly responsible for the support of the family.
The expenses for such support and other conjugal obligations shall be paid from the community property and in the absence thereof, from the income or fruits of their separate properties. In case of insufficiency or absence of said income or fruits, such obligations shall be satisfied from separate properties. Ang sinasabi po sa Article 70, ang obligasyon daw po o tungkulin na magbigay ng suporta sa pamilya, ibig pong sabihin sa pagbabayad po ng renta kung nangungupahan ng bahay, ang pagbili po ng pagkain ng mag-asawa at ng kanilang anak, ang usapin po tungkol sa pagbabayad ng tuition sa pagpapaaral ng mga anak, ang pagbabayad po sa mga pangangailangan medikal kung isa po sa mag-asawa ay may sakit, yan po ay, o isa pong anak nila ay may sakit, yan po ay obligasyon ng mag-asawa, hindi lang po ng tatay at hindi lang po ng nanay, kundi po silang dalawa. Ang sabi po dito, yun daw pong gastusin sa suporta at iba pang obligasyon ng mag-asawa, may babayaran po mula sa ari-arian ng mag-asawa. At kung wala po silang ari-arian, pero meron po silang minana o kaya po ay pinakikitaang ibang bagay katulad po ng paupahan o bukid na hindi pa po nalilipat sa pangalan ng mag-asawa o ng isa sa mag-asawa, ngunit kinukuhanan na po niya ng ikabubuhay. Yan po ay kinakailangang ibigay ng asawang kumikita sa kanila pong common fund o yun pong kanilang community property. At mula po doon, yun po ay gagamitin para ipambayad sa kanila pong mga gastusin sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Sakali pong kulangin o kaya naman walang kinikita ang mag-asawa, pero meron po silang mga hiwalay na ari-arian. At yung pong hiwalay na ari-arian na yun ng mag-asawa ay kumikita o nagbibigay po ng prutas kung saan po maaaring kumuha ng salapi ng mag-asawa. Yun pong hiwalay na property na yun na kumikita ay kinakailangan pong dalhin ang kinikita ng hiwalay na ari-arian ng bawat asawa sa kanila pong common fund o community assets, conjugal para ho pambayad sa kanilang conjugal obligations. Bilang side note lang po, ang mag-asawa po kasi kapag po nagpakasal, pagkatapos po ng December 8, 1988 o pagkatapos po ng epektibo ng family code at wala po silang kasunduan na sila po ay magkakaroon ng hiwalay na ari-arian habang sila po ay mag-asawa. Lahat po ng ari-arian na kanila pong pag-aari sa oras po ng kanilang pag-asawa ay magiging conjugal property. Ang tawag po doon ay absolute community of properties ng mag-asawa. Hindi po dyan kasali yun pong mga mamanahin ng bawat isa. Kung sakali po ay may manahin ng isa sa kanila o sila pong dalawa ay may manahin sa kanilang mga magulang, yun pong kanilang mamanahin ay hindi po kasali sa kanilang community properties. Yun po ang tawag po doon ay separate properties. Pero po yung kinikita po nun, kung sakaling si husband o yung lalaki ay
magmana ng mga paupahang bahay. Yun pong paupahang bahay, sapagkat yun po'y kanyang minana, ay hindi po yun pag-aari ng community properties. Ibig pong sabihin, yun po ay kanyang property lamang. Hindi po doon kasali ang kanyang asawa. Ngunit, yun pong kikitain noong community property na yun. Yun pong renta. Yun po ay maaari pilitin ng kanyang asawa na ibayad sa mga gastusin o gugulin ng kanilang pamilya. Sa ilalim po ng Article 71 ng Family Code, ang sabi po ng batas ay ganito: the management of the household shall be the right and the duty of both spouses. The expenses for such management shall be paid in accordance with the provisions of Article 70. Ito po ay karugtong po nung nakaraang article na atin po pinag-usapan. Ang sinasabi po dito, ang pangangasiwa daw po o pagpapatakbo ng pamilya ng mag-asawa, yung po kanilang bahay at yung po gugulin sa loob ng kanilang bahay. Yung pamamalengke, pambayad po ng kuryente, tubig, kung sila po ay nangungupahan, pambayad po ng renta sa upa, ay pananagutan po ng pantay ng bawat mag-asawa. Okay. Ang gastusin po dyan ay kukunin din po sa common funds o yun pong properties ng mag-asawa. At kung sakasakali po sila ay may hiwalay na ari-arian dahil po yun ay ibinigay ng kanilang magulang sa pamamagitan po ng mana o donasyon, yun pong kinikita ng kanilang hiwalay na ari-arian ay kinakailangan pong ibigay upang tustusan ang pangangailangan ng kanila pong household o kanila pong tahanan at kanila pong pamilya. Sabi po sa Article 72 ng Family Code, when one of the spouses neglects his or her duties to the conjugal union or commit acts which tend to bring danger, dishonor, or injury to the other or to the family, the aggrieved party may apply to the court for relief. Ang sabi po dito, kapag daw po ang isa sa mag-asawa ay hindi tumutupad o siya po ay nakakalimot na gawin ang kanyang obligasyon sa pamilya, yung pong asawang napinsala o nasaktan o nahihirapan dahil yung pong kanyang kabiyak ay hindi po nakatutupad sa kanyang obligasyon, ay maaaring dumulog sa husgado at humingi po ng tulong sa huwes. Okay. Ang paraan po ng pagdulog ay sa pamamagitan ng pagsasubmit o pagpa-file ng petisyon sa husgado na siya po ay tulungan ng husgado para siya po ay hindi malagay sa alanganin, panganib, kahihiyan, o kaya ho ay sakit o pinsala. Ang sinasabi po ng batas ay relief. Ano po ang mga relief na maaaring hingin ng napinsala o nasaktang asawa sa kagagawan ng kanyang kabiyak? Siya po ay maaaring mag-file ng petition upang magkaroon po ng legal separation. Pwede din po siyang humingi ng judgment para po ang kanilang kasal ay mapawalang bisa. Ang tawag po dyan ay declaration of nullity of marriage o annulment. Pwede din po siyang humingi ng relief sa husgado na kung maaari ay
tanggalan ng karapatan yung kanya pong asawa na pakialaman ang ari-arian ng kanila pong pagsasama. Pwede rin po siyang humingi ng protection order kung siya po ay sinasaktan. Ito po ay covered o napapaloob sa isang hiwalay na batas, ang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women. So Article 73 ng Family Code, ang sabi po ng batas ay ganito. Either spouse may exercise an illegitimate profession, occupation, business, or activity without the consent of the other. The latter may object only on valid, serious, and moral grounds. In case of disagreement, the court shall decide whether or not the objection is proper and benefit has occurred to the family prior to the objection or thereafter. If the benefit accrued prior to the objection, the resulting obligation shall be enforced against the separate property of the spouse who has not obtained consent. The foregoing provisions shall not prejudice the rights of creditors who acted in good faith. Ang senaryo o ang artikulo pong ito ng batas ay tumutungkol doon sa mga sitwasyon kung saan po nangutang o pumasok sa isang obligasyon ang isa sa mag-asawa nang hindi po alam o laban po sa kagustuhan ng kanyang kabiyak. Ang una pong paragraph ay sinasabi na alinman ho sa mag-asawa ay maaaring magtrabaho o gumanap ng kanyang obligasyon sa anumang propesyon, trabaho, negosyo, o aktibidad kahit po hindi magpaalam sa kanya pong asawa. Ang Pilipinas po kasi kahit po siya ay demokratiko at moderno na sa kasalukuyang panahon, ay sa karamihan ay konserbatibo pa din po. So, may mga sitwasyon kung saan ang babae o yung asawang babae ay hindi makapagtrabaho ayon po sa kanyang natapos na propesyon sapagkat sa pananaw ng asawang lalaki, hindi po ganoon ang dapat na ginagampan ng role o papel ng kanyang asawang babae sa kanila pong pagsasama. Ito po ay bawal ayon po sa ating family code. Ito din po ay pinag-uusahan bilang isang act na kriminal sa Republic Act 9262. Yun nga pong sinasabi kong violence against women and their children. Kung ang isa pong may asawa ay nakatapos ng isang propesyon at ang kanya pong propesyon ay hindi po ayon sa kagustuhan ng kanyang mister o misis, ngunit ito po ay kanyang gustong ipagpatuloy na gampanan, siya po ay hindi maaaring pigilan dahil hindi po kinakailangan ng pagpayag ng kanyang kabiyak o asawa upang siya ay magkaroon ng karapatan na ipagpatuloy ang pagganap sa kanyang propesyon. Hindi po absolute o sagaran ang general rule na ito. May mga pagkakataon po na ang asawang tumututo ay maaaring pigilan ang kanyang kabiyak na gampanan ang kanyang negosyo, trabaho o propesyon na kanyang napili. Ang sabi po sa batas, the latter o yun pong asawang tumututo may object on valid, serious, and moral grounds. Ito po yung mga sitwasyon kung saan po sa pakiramdam ng asawa, ang kanya pong mister o misis ay nagtatrabaho sa isang
larangan na hindi po katanggap-tanggap sa moralidad ng lipunan. Ang pinakamagandang example po nito ay kung ang babaeng asawa ay nagtatrabaho bilang sex worker o prostitute at yung pong kanyang asawa ay hindi po mapayag. Maliwanag naman po na prostitution, bukod po sa yan ay kriminal na gawain ayon sa Revised Penal Code, ay hindi po rin katanggap-tanggap sa lipunan on moral grounds. Maaari pong pigilan ng isa sa mag-asawa. Ito man po ay ang asawang lalaki o asawang babae. Ang asawang pumapasok sa ganitong uri ng hanap buhay. Hindi po, ang prostitution po kasi ay hindi lamang po ginagawa ng lalaki, ay ng babae, ginagawa din po ito ng lalaki. Isa po hong example dyan ay ang profesyon ng mga doktor o midwife na naglalaglag o nag-a-abort ng hindi pa ho ipinanganganak na bata. Sa atin pong Revised Penal Code, ang abortion po, whether intentional or unintentional, ay ipinagbabawal. At ito po ay ikinukonsider na krimen ayon po sa ating batas. Ito ang kanyang kabiyak ay maaaring tumutol sa ganitong gawain sapagkat bukod po sa ito ay illegal, ito po ay maituturing na immoral conduct. Sakali pong hindi pumayag ang asawa na pinagbabawalang pumasok sa isang propesyon na hindi sinasang-ayunan ng kanyang kabiyak, ang pagtatalo po at hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay maaari pong idulog sa husgado. At ang husgado po ang magdidesisyon. Ayon po sa Article 73, in case of disagreement, the court shall decide whether or not the objection is proper and whether or not benefit has occurred to the family prior to the objection or thereafter. If the benefit accrued prior to the objection, the resulting obligation shall be enforced against the separate property of the spouse who has not obtained consent. Ang senaryo pong o ang sitwasyon pong tinutukoy dito ay kung mayroon pong obligasyong pinasok yun pong asawang pumasok sa larangan na tinututulan ng kanyang asawa na pasukin, ay nagkaroon po ng relasyon o obligasyon sa pangatlong tao o third party. Kunwari po, si Mister ay nagpapatakbo ng isang sabungan na hindi po lisensyado at hindi po nakabubuti sa mga kababayan nila. At yung kanyang pong asawa o misis ay tumutol sa pananatiling pagpapatakbo nung pasugalan o sabungan. Ngunit, nahuli po ang kanyang pagtutol. Tumakbo na po yung pasugalan o sabungan at nagkaroon na po ng mga utang yun pong kanyang mister sa mga tao na naglagak ng puhunan para po dun sa sugalan. At pagkatapos po ng mga ilang panahon, naisip ni Mrs. na
tutulan po ang pananatili ng pasugalan na ito. Siya ho ay maaaring lumapit sa husgado at hilingin sa huwes na pagutusan ang kanyang asawa na ihinto ang ganitong klase ng negosyo. Ang husgado po ay magdidesisyon kung tama po ang pagtutol ng asawa. Kung sabihin po ng husgado na karapat-dapat lamang na huminto na ang kanyang asawa sa pagpapatuloy sa pagpapatakbo ng pasugalan dahil ito po ay nagdudulot ng serious and moral injury o sakit o pinsala sa pamilya at sa kanilang mga anak. Ito po ay ipag-uutos ng husgado. At sasabihin po niya na ang pagtutol po ni Mrs. sa ganitong uri ng hanapbuhay o profesyon ay tama. Ngayon, paano po naman kaya yung nautang ni husband kung siya po ay uutusan ng husgado na huminto na sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo ng pasugalan? Ang sabi po ng batas, aalamin po ng husgado kung nagbenepisyo o tumanggap ng biyaya ang pamilya mula sa pagpapatakbo ng pasugalang nabanggit. Kung ang benepisyo o biyayang natanggap ay nangyari bago tumutol ang asawa, ang obligasyon po ay maaaring singilin ng pinagkakautangan ni Mister doon po sa ari-arian ng mag-asawa. Ngunit, ito po ay kinakailangang singilin unang-una doon ho sa ari-arian nung asawa na hindi humingi ng pahintulot dun sa kanyang kabiyak. Sa example pong ibinigay natin, ang hindi ho nagbigay ng consent dito ay yung babae. Katulad po ng aking sinasabi kanina, kapag nakinabang ang pamilya doon po sa uri ng hanap buhay o profesyon na tinututulan ng kabiyak at ang biyaya ho ay pakinabang ay nangyari bago ho tumutol yun hong kabiyak, yun hong naniningil doon sa obligasyong nagawa ay may karapatan pong maningil doon lamang po sa asawa na hindi kumuha o humingi ng pahintulot sa kanyang kabiyak. Sa example po na ibinigay ko sa inyo, ang hindi humingi ng pahintulot ay yun pong lalaki. Kung yun pong lalaki na tinutulan ay sa bandang dulo po ng Article 73, ang sabi po ng batas ay ganito: the foregoing provisions shall not prejudice the rights of creditors who acted in good faith. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung yun pong lalaki, asawa, ayon po sa aking ibinigay na example, ay nangutang nga po sa bangko o sa iba pang tao, at yun pong kanyang inutang na ginamit niya sa pagpapatayo o pagpapatakbo ng kanyang pasugalan, at hindi po alam nung bangko o taong nagpautang na yun po palang asawang babae ay tumututol, yun pong nagpautang ay may karapatang habulin
ang ari-arian ng mag-asawa. Para mabayaran ang kanya pong inilabas na salapi na ipinautang doon sa asawang lalaki. Kaya po kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na mangutang sa mga financial institution katulad po ng bangko, ng pag-ibig, at nakalagay po na kayo ay married, mapapansin po ninyo doon na hinihingi po ang consent o pagpayag ng kabiyak o ng kanyang asawa upang lumabas na yun pong nagpapautang ay nagpautang in good faith. Ito ay protection doon po sa nagpautang para po maaari niyang habulin hindi lang po yung principal na nangutang na lalaki, kundi po pati yung misis na nagbigay ng consent. Kaya po, ito po ay babala sa mga mag-asawa na kung kayo po ay papasok sa propesyon o gawain o negosyo na sa pakiramdam po ninyo, ayon ho sa inyong pagkakaunawa sa mga karaniwan naman pong gawain ng mga tao sa pang-araw-araw dito sa ating bayan, sa Pilipinas, ay baka ho hindi sang-ayon o karapat-dapat sa pagsang-ayon ng inyo pong kabiyak, kayo po ay pinapayuhan ko na pag-usapan muna po ninyong mag-asawa bago po magdesisyon ng isa sa inyo na ipagpatuloy ang ganitong gawain. Ang mga diniscuss ko po sa inyo o na mga provision ng batas ay ilan lamang po sa mga obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa. Ang iba pong obligasyon ay nakapaloob po sa iba pang batas. Ngunit ito po lamang ang pinaka-basic o klarong obligasyong nakapaloob sa loob po ng Family Code of the Philippines. Ang Family Code of the Philippines po ang nagsasaad ng karapatan at obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang binuong pamilya. Obligasyon po ng mag-asawa na magsama, magmahalan, magbigay ng respeto sa isa't isa, maging tapat, magtulungan at magbigay ng suporta. Ang mga obligasyon pong ito ang nagsisilbing buklod upang mapanatili ang panatag at maayos na pagsasama sa pamilya. Ngunit sakasakali hong hindi maiiwasan sa anumang dahilan na ang mag-asawa ay makakaroon ng di pagtatalo at ito po ay mauwi sa malalang pag-aaway at paghihiwalay, ang mga binanggit ko po sa inyo na mga artikulo ng Family Code ay maaari po ninyong gamiting gabay upang matantya kung ano po ang inyong mga karapatan ayon sa batas. Ang pagkakataon po na ibinibigay ng batas na ang mag-asawa ay makaiwas sa mga obligasyon na hindi po nila dapat pasukin ay nangangailangan ng mataimtim na pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa upang sakasakaling magkaroon ng problema, parehas po itong mahaharap ng mag-asawa, lalo na po doon po sa mga overseas Filipino workers kung saan hindi po araw-araw nagkakaniig at nagkakausap ang mag-asawa. Sa mga ganito pong pagkakataon, kinakailangang nalalaman ng isa't isa ang kanilang karapatan sa batas upang sila po ay makapagdesisyon ng tama ayon po sa kanilang pagnanasa na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya at matulungan ng isa't isa.
Sana po ay nakatulong ako at nakapagbigay ng kaalaman sa mga mag-asawa na nagtatrabaho po sa ibang bansa, alinman po sa silang dalawa o isa sa kanila ay overseas Filipino workers. Muli po, ako po si Attorney Marvin J. Urmenita, dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Caloocan, Malabon, Nabotas Chapter. Gumagalang po sa inyo at humihingi ng mabuting araw para po sa ating lahat. Sana po kayo ay nasa magandang kalagayan. Mag-iingat po kayo, lalo na po